Araw po mga ka-59 and have a blessed day po sa ating lahat. So ang topic po natin ngayon is about po doon sa bigyan dapat natin ng sistema yung ating detachment para higit na mapagtibay yung kaayusan ng ating detachment. Kasi po number one po sa isang detachment, kapag walang sistema, magulo po talaga. Nagkakaroon tuloy ng misinterpretation yung mga kasama na aalis sila kasi nga sobrang gulo ng detachment. Hindi maayos ang pagkukumand ng security officer. So ang pinakamaganda po natin gawin mga officer is gawa natin ang sistema. Tayo nakakaalam ano ba yung pwedeng gawin natin sa detachment natin. Ano yung mga pamamaraan na para mapadali ang trabaho, kasi sa trabaho kasi wala namang mahirap kapag may sistema yan sobrang bilis na. Okay, ano po yung dapat natin gawin para maging maayos yung takbo ng ating detachment? Number one po is sa guard mounting. Mahalagang usapin po ang guard mounting. Kasi dito po nasasaalang-alang yung mga queries excuse me, ng ating company, ng mga boss natin, kung ano yung mga dapat itapik na or ulit-ulitin sa kanila yung performance nila, mga policy, mga rules, yung bagong agenda. Minsan sa mga condos na commercial, may mga bagong tenant, may mag-move out, ano yung dapat gawin, ano yung dapat, yung mga mahalagang tagubilin. Mahalaga ang guard mounting na everyday po dapat, night shift and day shift, or kung ilang shift man meron ng isang detachment, dapat po nagga-guard mounting po yan. Hindi katulad kasi ng iba, merong pag ganito wala, Wednesdays lang tayo or Merkulis lang, hindi naman importante, hindi po. Kasi mahalaga po dapat na check natin yung mga tao natin. Kasi sa guard mounting, hindi lang ibig sabihin mag-i-inform tayo or what ano po, kundi titingnan natin yung ability nila na sila ba'y handa sa trabaho na ibibigay natin sa kanila. Kasi minsan may mga security po na lasing ba, papasok yan, may hangover or talagang amoy alak pa. Pag hindi sa guard mounting yan, yung magkakapalitan yan, magtatakipan yan. Once na lumaki yan or what, di natin alam, problema po ng detachment yan. Kaya kinakailangan po talaga every ship nag-guard mounting po. Pag maayos yung flow ng guard mounting, tinuturo po natin dyan yung mga dapat gawin, especially yung mga enhancement. Parang training na. Siguro bigyan natin ng 30 minutes is enough or 35 minutes kung talagang kailangan at marami, bakit hindi. So kung wala naman, puro recap lang or ano yung mga concern na maayos naman, so after that, pull out na. Okay, next po is yung break time nila. Mahalagang usapin po ang break time security personnel. 12 oras, dapat nagpapahinga. Yung 8 oras nga lang, may mga break pa sila ng 1 hour. Di ba? Yung mga 8 hours, papasok sila, o doon 9 hours, pumapasok sila yung 1 hour, walang bayad break. Sa security kasi hindi naman po pwede. Talagang bayad po yun. Pero, tayong mga opisyal, bigyan natin sila ng karampatang pagpapahinga, especially sa pagkain nila. Kakain ng 30 minutes, pwede naman po siguro. Basta iakma lang natin. Kasi jurisdiction na po ng mga officer yan kung paano nila i-handle yung pagpapahinga ng tao nila. Para naman ma-design sila na, siyempre, ma-relax. Minsan, tuyo na nga ulam, kakain pa, nakatayo pa. Yung mga nakikita ko minsan sa mga social media, na yung mga guard, nakatayo, kumakain ng ganito. Di ba, hindi pa tayo naaawa sa mga ganyan? Nasaan yung puso natin kapag gano'n na, ala na ang ulam, ganun pa, ano? So, hindi naman dapat walang ulam ng isang guard or what. Kasi, nagtatrabaho ka. So, may topic po tayo dyan para maiwasan yung mga ganyan sitwasyon. Kasi, ang security hindi dapat puro kinakauhan. Dapat, nagbibuild ka rin dyan ng isang, hindi po kayabangan yun. Kailangan ang guard talagang well-equipped. Kahit sa anong aspeto, even financial. Kasi sabi ko nga, di ba sa previous na vlog ko na, puro business ang ating pinupuntahan, ang ating ginudutian, and yet tayo hindi makadesign. Paano ko ba magkaroon ng extra income? Ano po? So, break time mahalaga po yan. Kailangan bigyan natin sila. Kahit 30 minutes para makapag-relax, makapagpahinga, kumain ng maayos, hindi yung kakain na nga lang, nagmamamadali pa. Nakakasira po ng health yan. Isang mandato sa Department of Labor na kinakailangan ang mga staff natin, ang mga tao natin, lahat kailangan tinitindin and safety and security ng mga yan. Ngayon, sa security personnel, nagbibigay ng seguridad, and yet ang mga guard hindi secure. Napaka unethical po sa lahat ng mga humahandle sa mga security. Dapat binibigyan po natin sila ng karampatang pagpapahinga. Tao po yan. So, kailangan po ma-handle natin ng maayos. May coffee break, pagkapehin natin. Siyempre, kailangan po yun. 12 oras, minsan wala nang day off yan. Wala pang sabihin, hindi nakakapag-rest day. Tapos, ito pa. Hindi naman sinasabi natin gano'n. Kumbaga, sa security industry, mahalaga po talaga ang isang reliever, pero minsan talagang sobrang
in demand ang security. Minsan nauubusan talaga or halos walang na nag-a-apply. Talagang sobrang dami ng kailangan. Kaya talagang iba dyan nag-i-straight na. Well, nature na po ng trabaho ng security. So, pag maayos po yung brake natin sa guard mounting, kasama yung brake, okay? Next po natin gawin na dapat may sistema tayo is yung mga duties and responsibilities po nila. Dito dapat binibigyan natin sila ng paano i-handle yung trabaho ng maayos. Dapat may proper checking yung detachment. Hindi po pwedeng kanya-kanyang ganap pagdating sa trabaho. So, dapat may checking po yan. Gamitin natin yung mga tao natin. Paano mag-check? Halimbawa, may mga roving. Sa amin po kasi nakadesign, may roving kami, R1 and R2, and then i-check po yan ng CCTV operator namin, pipirmahan. Kasi minsan may mga talagang security na nagmamagic. For roving, hindi iikot. So, ang CCTV operator po namin, siya yung mag-check, na iikot yung card, tinitingnan po sa CCTV kung saan pumunta. Pagbaba po niyan, magsasign po ang CCTV operator para ma-check. Hindi ito para sitahin or silipin sila. Kasi para ma-maintain yung magandang way ng kanilang trabaho. Kasi syempre, iba dyan, nagmamalinggiring na, hindi na aayusin yung trabaho. So, saan ang impact po niyan? Sa detachment. Pero kung may sistema po na hindi sila, teka lang, check-in ako ng CCTV, magre-report kayo, sir. Pero hindi naman sobrang tapang natin. Or kailangan makita nila na ipaliwanag during guard mounting, ano ba yung essence? Ano ba yung halaga? Bakit pinapagawa natin sa kanila? Kasi dapat ang officer matyagang nagpapaliwanag, matyagang nagtuturo. Kasi that was our duties bilang mga officer. Hindi para pahirapan sila, para makita nila ano yung dapat natin gawin para manatili yung trabaho natin, yung kontrata. Nasa sa officer po yan. Kasi pag ang officer mahina, tanggal po talaga ang kontra pag nakitang nag-clog na ang security. Sa nagsisimula sa officer po yan. Kaya dapat tayo mga officer, tinitingnan po natin kung paano i-handle yung detachment. May sistema. I-check sila. Ngayon, sa pagka meron namang mga collection, siyempre money matters po yan, may ginagawa rin po kami ng sistema dyan. So, sa susunod na vlog ko po gagawin yan para at least they have an idea para pamintain nyo po yung seguridad. Kasi nagbibigay tayo ng security and yet yung trabaho natin or nila ng ating mga subordinates hindi secure kasi nagkaklag. Although hindi man nila gusto yung kaya lang, nagkulang tayo sa sistema kaya nabubulilyaso sila. Hindi po ba? So, dapat palaging may counter-checking po yan. So, ano pa yung dapat binibigyan natin po ng sistema? Yung mga paglalagbook. Sa logbook, siyempre po, pag naglagbook sila, especially yung mga mahalaga like contractor po dyan, lahat ng importanteng pumapasok sa atin, talagang tinatanong ng management, yung mga open na ganito, sa mga, kasi sa susunod po, isa-isahin ko po yung about sa condo, sa mga residential and commercial. Napakalaki po kasi ng difference ng condo na residential and commercial. Although meron silang parehas na konsepto, pero iba talaga yung pamamaraan. So, iisa-isahin po natin. So, dito muna tayo as a whole. So, yun po. Pagka na-check nyo na yan, naayos na, lahat po ng mga importanteng details, dapat po naka-separate po ng logbook yan. May mga logbook din po kami na mga sa contractor, meron kami sarili pang contractor. Pero nagtanong po yung management, nasaan na DC yung ating, sinin dumating na ganitong contractor. Ilang araw na yung contractor nandyan. Meron po agad na kami makikita. Kasi kung nasa logbook lang po yan, ang logbook po, di ba, ng mga post natin, mabilis maubos yan. It takes a month. Ay kung after 2 months saka nagtanong, kakalkalin pa natin yan doon sa ating mga logbook kung saan nakano tapos hindi pa proper ang tagging. Di, sobrang dami na ang hirap. Kaya dapat yun, sa pagtatagging pa rin, sunod po iibahin natin yung vlog po na yan. Paano? Para mapadali. So, ang ginagawa po namin, meron kaming sariling logbook sa mga, pag tinanong, na doon sa CCTV room namin, kukunin na lang po yan, and then ito po, i-inform na namin mabilis. And then, yung mga staff, mga in-out, meron din kaming sarili. Nilalagbook na po yan sa pagpasok nila sa entrance, pero meron pa kaming sariling logbook na andun talaga. Pag kinuha yan isang buwan o isang taon na andun po na nakaseparate po yan. Matrabaho siya, pero sa simula lang yon. Pero pag ang sistema nagtuloy-tuloy yan, sobrang bilis. Easy na para mahanap yung mga records po natin. And next po is yung mga facilities po natin, like sa mga elevator, kailan nag-shutdown yan, anong oras, kailan ginawa, ilang araw na stock up yan, yung mga ganyan. So may record din po kami, nakaseparate yung logbook, hindi halo-halo. So madami siyang logbook by numbering po. Kumbaga naka-arrange yung logbook namin, tapos may mga number yan at nakalagay po doon sa katabi ng niya na kunyari number 1, ito yung
staff monitoring. Number 2 is contractual monitoring. Yan. So may mga number din yung logbook. So ibig sabihin po, pag tinignan mo ano ba yung sa contractual, nakikita mo nasa number 2. Titingnan mo na sa logbook, may naka-number, ito yung number 2, yun na po yun. So may sistema. Kasi dati, ano ko lang din po yan, walang nagturo sa akin. Nung tinignan, paano pa mapapadaling yung trabaho? Kasi sobrang dami ng logbook. Siyempre, pag walang tagging yan, isa-isahin mo rin tingnan, di ba? So, ginawa ko, lagyan ko ng name and then may numbering. Kasi kahit may name, isa-isahin mo pa, 6 na ganito. Kung may numbering yan, plus yung pangalan ng kung anong logbook yan, mabilis. Numerical, 1 to 30, halimbawa yung logbook ninyo. So, yung number 30, makikita ito, dito ko nakuha sa 30, pinakahuli. Kasi yung isa-isahin mo pa, matagal din. So, dapat may sistema. Sa lahat po ng aspeto ng trabaho, lalo sa security, na kailangan po talaga may sistema sa isang detachment. At pag may sistema na sobrang bilis na, kita nyo, makikita na ang bilis, may record. Minsan mga tenant, ito 24/7 ba yan? Kailan sila walang pasok? Alam po namin yun. Kasi lahat ng robbing namin, yung mga tenant namin sa mga unit, chine-check yan kung operational ba, not operational, close sila ng ganito, ganyan. Nagto 24/7 ba? May mga check po yan yung day shift and night shift. So magkaiba yung checking na day shift namin at saka night shift. Kasi baka sa day shift, operational, pag night shift, hindi. So makikita po doon na separate. Pag sinabi ko na night shift, sa night shift nila kami titingin, hindi na dahul logbook para makita. Sobrang bilis po, di ba? So ganyan po dapat. Napakahalaga ng sistema sa trabaho natin. Kahit sa aspeto, importante may sistema at dapat dyan masyadong observant ang mga officer. Paano mo i-handle ang detachment mo ng maayos para yung mga tao natin hindi nangangarap. Alam nila paano gawin at napapadali nila. Kasi matrabaho man, pero sabi ko nga, ano yung outcome? Dapat pinapaliwanag natin. Huwag tayo magtatrabaho na nila. Sabi ko, relax, natural, kaya na natin yung trabaho eh. Pero make it sure na yung trabaho natin is consistent. Nakaka-relax tayo, maging maayos lang, pero kung paano i-handle, iyon ang mahalaga. May sistema, tapos na, okay na. Hindi madali, hindi yung, ito yung gagawin niya, bukas hindi na naman alam. So pag binigyan mo ng sistema yan, at nagtagal siya, alam na nila yung mga task nila. Tapos may mga tenant pa kami dito na mayroong mga security personnel. Meron din kaming logbook na nagsasign din yung mga guard ng mga tenant namin. Kasi kami ang building guard. So dapat ma-monitor namin ang mga guard na naka-duty. Hindi po pwedeng walang silang sign. Kasi baka mamaya, yung guard na yan, iba na. Magtataka kami, bakit iba na ngayon? Check namin yung proper documentation nila. May DDO ba yan or what? So ganun. Kaya malaking changes nung ma-assign po ako sa aking detachment today na talagang may changes talaga. Una, maninibago sila. Pero bandang huli malalaman nila, ito pala yung reason. Kasi dapat pag gumawa tayo ng sistema, dapat intact or paninindigan natin na tama. May reason ka. Bago mo gagawin, ano yung reason? Tingnan mo yung outcome. So ako pag nag-iisip ng mga sistema, ano yung magiging ano nito? Pag ginawa namin to, ano yung magiging cause and effect? Pag ginawa ko to, mahihirap siya. Pero ang outcome maganda. Ang beneficiary is the company. Siyempre, kailangan tayong mga guard, iunahin natin yung ano ng ating client. Siyempre, pag ang client natin at talaga nagugustuhan nila at tama naman, how much more yung agency natin na hindi magtatagal. At paano na rin yung mga security, magtatagal din sila. So, yun ang aim namin. Ang aim namin is, ginagawa yung trabaho ng maayos para sa aming sarili, number 1, sa aming mga guard. Kasi hindi kayo mawala ng trabaho. And at the same time, sa client namin, how much more ang agency. Diba? So, mahalaga po yun. Kaya po sa mga security officer, gawan nyo po ng sistema. At if ever po kayo may mga tanong, i-message nyo lang po ako, at least masagot ko po kung ano yung pwedeng sistema po dyan. So matutulungan ko po kayo. So maraming pong salamat and have a blessed day po sa ating lahat.